Napasa ka natin, Peng? Na-open? Hindi ma-open. Oh, na-open naman. Okay po, sige. But I'll just go ahead. Okay? Sabi dito, for the wages, ang bayad, ang kabayaran ng kasalanan is death, kamatayan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, may kondisyon ng tao, pero binawi ni Lord from being a negative na situation to being positive through the death of Jesus Christ. And then 1 Peter chapter 1, 18 to 20, ang sabi dito, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Ngayong umaga mga kapatid, I would like to share with you this topic, no? Kasi I was asking God, Lord, sana I would be able to touch sa what the world is doing right now, the Christian community about the death of our Lord. So, nilagay ko siya ng title na Don't Waste What Christ Has Purchased. Huwag sayangin yung binayaran na ng Panginoon. Amen. Para matouch natin kung anong nangyayari ngayon. May pinagtataka kami na medyo nagbago. Dati mga kapatid, sa aming area, ano pa lang, Wednesday, Thursday, Friday, yung may kakanta, parang binasa nila, pero nilagyan ng tono. Pabasa. Okay? Pero, this week, parang one time lang, one afternoon, then wala na. And then sa others observe na nawala din sa ilang mga areas nila. Now, itong pabasa mga kapatid speaks pa rin about na tayo nasa sitwasyon na hindi maganda, pero binili, we were purchased, binayaran ni Lord yung situation na yon by giving His Son, dying on the cross, para ma-purchase yung ating kaligtasan. So, huwag sayangin ito, mga kapatid. Alam natin na ang katawan ni Lord naging kabayaran sa ating mga kasalanan at nag-purchase sa ating mga sakit. By His stripes, we were all healed. And yung dugo naman addresses the issue of cleansing. So, alam ni Lord na magkasala tayo. Alam kahit Christian na. Kasi Christianity, hindi ibig sabihin na hindi na magkamali at hindi na magkakasala. Ito yung ayusin natin today. Because Christians are not perfect people. They are just forgiven. Okay, pero we are aiming to perfection. That from glory to glory to glory, mayroon ng pagbabago, one step at a time. Pero yung sinasabi natin na magkakamali, magkakasala, kay Christian na, nandoon pa rin yun. Kaya depende sa pag-alaga natin at pag-appropriate sa kabutihan ng ating Panginoon. Alam ba niyo mga kapatid, yung dugo ng Panginoon na that's cleansing us, no? Ano siya? Progressive, no? Hindi lang we were cleansed once, pero hanggang sa ngayon, that cleansing power ni Lord nasa atin pa rin. Imagine mo kung walang cleansing power, walang dugo ng Panginoon. Binayaran niya tayo sa kanyang dugo. Pero, natapos after the day we receive the Lord. Alam natin, anong gagawin natin kung walang constant na paglinis ng Panginoon sa atin? I-deceive tayo ng kalaban. And dito, masakit yung puso ko mga kapatid. Kasi it's not only other people that I have known. It's not only other pastors from other organizations. Pero sa Christian family all over the world, anong pangalan ng church mo, anong pangalan ng organization, Satan
was able to deceive many, many. And he's targeting all churches, all Christians na i-deceive niya. Ano yun sa Tagalog? Madaya niya. Lin lang. Sino ditong mga pastors or kayo na mga members of churches na mayroon kayong kasamahan sa church? Sobrang ganda ng kanyang performance ng bagong na Christian. One time na hatak sa mga barkada, nakainom, ay isang bote lang, magtaka ka na, parang sobrang panglupay-pay. The next time, hindi na magpakita sa church. Bakit? Kasi Kristiyano na ako, dapat hindi ako magkasala. Okay na realization, pero nadaya sa mga kapatid. Kasi, ang gusto ni Lord is, kung magpamali man tayo, may provision si Lord kung ano ang dapat natin gawin. Amen. Now, kahit tanungin mo pa yung tao na nawala na sa church, dali mo sa McDo, Brad, pag one-on-one tayo, ano bang dahilan? Although, marami siyang kasi hindi ko gusto yung kanta, kasi hindi ako kinantahan ng happy birthday sa aking birthday, yung mga ganon. Pero in reality, mga kapatid, mayroong nagawa yon in secret. Na hindi lang niya alam paano i-overcome, paano harapin ang katotohanan na kahit Kristiyano siya, mayroon siyang tendencies na magkakamali. Kaya ngayong umaga, we will expose Satan. And we will not allow him na dayain tayo muli, mga kapatid. I know one man, young, very, mayroon siyang qualities talaga na maging leader, maging pastor. Taasan pa natin, maging bishop, maging pope. Kung gusto natin yung term na yun, nagkamali. And siguro some other people sa kanyang surroundings nagsabi na nagkamali siya at ganito yung nangyari sa buhay niya. Until nalunod siya with that feelings, ang hirap bawiin. Kasi alam niya yung condemnation from the inside. Si Lord naman hindi siya nagkukondemn, nagkukonvict, pero He will never condemn His people for sinning. Amen. No? So, sabi ko, kung makita ko lang itong Diablo na to, gusto ko siyang balatan at himay-himayin, isahog sa arroz caldo. Parang, kasi ang daming na-deceive. Mga pastors, mga mataas na ang kanilang katungkulan. At one time, they failed. Hindi nga immorality, they failed. Kasi nag-preach ako, walang na-bless, pinagtawanan, pinag-anuhan. Ano itong klaseng pastor to? Yun lang. And they would stop the ministry. Nagkamali. Now, ngayong umaga po, mga kapatid, we will, kadalasan kasing gamitin na example dito si David, si Samson. But today, we will try to look at a New Testament Bible character in the person of Peter. Sabi, si Peter. Si Peter ngayon ang pag-usapan natin. Sino siya? Si Pedro, one of the apostles of our Lord Jesus Christ. Ano to siya? Sanguine. Pag may tanong si Lord, may sagot talaga siya kaagad. Yeah? May tanongin ka ng, Bishop, Pastor, huwag muna, pass muna, mag-isip muna ako. Pero si Pedro, mayroon talaga. One time, naglakad si Lord on waters. Sabi ni Lord, mayroon ba diyang, pwedeng pumunta dito? Lord, ako. Para bang may sagot siya palagi. Mga kapatid, kung sa ngayon na set up, G1 siya ni Lord. Wow. Sino itong nag-away-away? Bakit G1 lang ako? Di ba dapat G2 ako? Bakit siya? Bakit yung mga ganon, no? So, si Pedro qualified maging G1. Close sila ni Lord. Amen. One time, may tanong si Lord sa kanila, sa group of disciples. Sabi ni Lord, sa palagay ninyo, sino ako? Okay. I think it's in Matthew chapter 16. And then,
sabi ng mga other disciples, ikaw daw si Jeremiah, si Isaiah, si ganito. Hindi na kontento si Lord sa sagot ng iba. Kung may tanong man si Lord sa atin ngayon, hindi siya interesado sa sagot ng tagalabas. Interesado siya sa sagot mo today. So ang tanong, sino ako? Si Pedro kagad. Bullseye ang sagot. Sabi niya, you are the Christ, the Messiah, the Son of the living God. Sabi ni Lord, baga, palakpakan, parang gano'n, no? Ang galing sumagot. Pero mga kapatid, very brave si Pedro. Marami siyang pangako. Pero mga kapatid, one time, sa time na kailangan siya ni Lord, doon pa siya nagkakamali. Okay? So, Alam mo yung kwento niya? anong ginawa ni Pedro? Hindi ko nabasahin lahat ng text natin, ha? Mag-story na lang tayo ngayong umaga and get the application. Ang hirap, mga kapatid, sa nagawa ni Peter. Diba? Parang hindi mo asahan. You are the Christ, the Son of the living God. Few chapters, he denied the Lord. Pinagkanulo ba? Yeah. Pinagkanulo niya Nasa mo yun? ang Panginoon. Diba? 3 times. Grabe na pagkakanulo. The denial statement is so hard to accept. Kasi may nagsabi sa kanya, siya! Kasama niya yun, no? Yun, yung hinuli natin, ang pangalan niya, Jesus. Kasama yun, ito siya. Pointing at Peter. Sabi ni Pedro, sorry. Hindi ko kilala yan. Yung ganun talaga. And according to the Bible, in Matthew chapter 26 pa rin, he started cursing. Nagmura na si Pedro, ano yun sa Tagalog? He cursed Christ para lang talaga ma-deny niya na magkasama sila. Pero yung mga salita nila, pareho naman. Alam ba ninyo, kahit mag-English, mag-Tagalog pa yung Ilonggo, Ilonggo gen. Hindi ako Ilonggo eh. Hindi naman, parang gano'n. Sabi nila, may isang Ilonggo na song leader, nag-English man siya, kaya may foreigner guest man sila. Today, let us praise the Lord. We will sing alive, alive, alive. Parang gano'n. Yung tono niya, Andiyan pa rin. mga Cebuano nga, galing sa probinsya, pagdating mo dito, di ba? You started to speak in Tagalog. Ay, pagkano mali? Diba? Basta ang hirap, mga kapatid. Kaya yung tindera na ang nagsasabi, ay ma'am, taga saan probinsya ka? Kasi halata. Si Pedro hindi talaga. Ayaw niya magpahalata. He denied it. Pero huling-huli sa the way he spoke his language. Sino ditong na-deny na? Walang aamin. Sino kasama mo? Bye. Pero next month, magpakasal na pala. No? Ang sakit kaya ma-deny. I know, nasaktan si Lord. Yung mga parents na tumanda bigla yung pagtanda sa init ng araw, ang mga kamay, makulubot na, bata pa, sa kalalaba, sa kapitbahay. Pero yung anak, teacher na, doctor na, sino yan? Kasama mo? Ay, ano yun? Angel namin sa bahay. Alam naman natin ang angel dito. Akala ko talaga angel. Mga kasambahay pala yun. Yung mga angel. Pero mga kapatid, ulitin ko, nagkasala talaga si Pedro because he denied the Lord. Pero, binigyan ko ito ng title one time as I was speaking along this line, nadapa man, nakabangon din. Amen. Okay? Pwede tayo, ang atin, hindi kagaya kay Peter na kasalanan. Pero, nadapa man ako sa pagsisinungaling, nadapa ka man by looking at other woman or other men
nadapa ka man o anumang kasalanan yun kapatid. But today, it's a great time to declare nadapa man, pero Bumangon. nakabangon din. Amen. Because my salvation has been paid by the Lord. Huwag nating sayangin yung binayaran ng Panginoon. So, ikinailan ni Pedro si Jesus. Sabi ng isang babae, no, kasamahan ka, it's in Matthew 26:69, kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea. Hindi ba? Sagot ni Pedro, ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat, wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Buti hindi naglakjo. Sabihin natin, karma. Pero wala kapatid, grabe si Lord. Pwedeng ituro niya si Pedro at mangisay, matumba, atay. Now, pero grabe ang pasensya ni Lord. And then, wala daw siyang kinalaman. May isa namang babae na nagsabi, 71, ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkailang si Pedro. Sabi niya, isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyon. Narinig ni Lord. Pero mga kapatid, nadapa man si Pedro, pero sa bandang huli, nakabangon din. Amen. Okay? So, marami, no? 73, halatang halata ka sa punto ng iyong pagsasalita na parang isa ka sa kanila. Grabe ang sagot ni Pedro, kapatid. Verse 74, mamatay man ako, talagang hindi ko kakilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang mundo. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, the situation was harder kaysa siguro nagawa mo. Nagawa ko lang kasi pastoral, hindi ko talaga maibigay yung tithes ko. Ang kasalanan ko lang, may sinasabi akong hindi maganda sa pastor ko, and then justify. Pero totoo naman. Yung pastor ko, ganito. Yung sawa ng pastor ko, ganon. Pero mga kapatid, mas matindi yung kay Pedro. Pero ulitin natin, binayaran na tayo ni Lord. Huwag sayangin yung bayad na binigay ni Lord sa atin. Sinong nadapa nitong January pa lang hanggang April, mayroon kang nagawang alam mo hindi tama sa harapan ng Panginoon. Huwag kang magsabi, ako pastora, wala kang akong kasalanan. January hanggang April, 4 na buwan pa lang yun, pero wala kang kasalanan. Palaging sinasabi, nire-remind ni Bishop sa amin, pag magsabi daw tayo, hindi tayo nagkakamali, wala tayong kasalanan, magsisimula ang kasalanan ngayon. Kasi nagsisinungaling ka na hindi ka nagkakamali. Okay. Sino, kagaya kay Pedro, ibang degree of sinning lang ang nagawa, pero you know na may pagkakamali ka since January up to now. Okay. Salamat, may mga classmates ako, pero more on dito, mas mabait itong mga taga dito. Mayroon tayo. Okay, sige, taga rito. Wala talaga. Mayroon. Okay. Pastor Al, no? Parang ang tingin ng mga tao sa atin, tayo yung pinakabanal. Pero salamat na, the Lord sees and knows everything. So, balikan ko, Pedro is one of Christ's closest, pero mga kapatid, nagkamali. Ito yung final na nangyari, mga kapatid, yung he denied the Lord. Pero, yung pagka-deny ni Pedro kay Lord, para siyang bunga or manifestation, mayroon siyang hindi nagawa na dapat gawin or dapat gawin, hindi niya nagawa or nagawa na hindi dapat. Ay, ganun lang yun, no? Sin of omission and sin of, there's another one. Diba, ang sabi nila, namatay sa cancer ang babae yun. Paano? Anong mga symptoms? Bakit namatay sa cancer? Kasi, ganito, kung saan yung kasi, basta there is always a symptom, may lalabas una. Okay.
Now, symptom para kay Peter. Kung basahin mo mga kapatid, sa hindi pa dumating yung 69 na verse, sa taas pa, nagsabi si Lord, Pedro, at saka ang other disciples, ngayong gabi, ulihin ako bilang pastor at magkawatak-watak kayo. Kasi wala na ang pastor, so anong gawin sa mga tupa? Anong sabi ni Pedro? Ay, hindi mangyari yun, Lord. Si Lord na nagsabi. Ay, hindi mangyari yun. Sabi ni Lord, magkawatak-watak kayo, mga disciples. Sabi niya, ay hindi. Hindi. Kahit if others will desert or deny you, manatili akong hindi kita ipagkanito. Oo, di ba? Parang sabi ni Pedro, over my dead body. Okay? That's in chapter 26, verse 31. All will desert me, sabi ni Lord. For the scriptures say, God will strike the shepherd and the sheep of the flock be scattered. So, yun ang sabi ni Lord. Anong declaration ni Peter? Sabi niya, Peter declared, pakinggan na maigi, even if everyone else deserts you, I will never desert you. Inulit ni Lord, I tell you the truth, Peter, this very night, before the rooster crows, you will deny me 3 times na hindi mo ako kakilala. Parang si Lord mo nagsinungaling, hindi mo. Sa mga Bisaya pa, mortal sin, mamatay pa ang lolo mo. Di ba? Oy, mga Cebuano, totoo ba yung sinasabi ko? Tapos, meron pang paliit-liit dito, basta hindi magkatotoo yun. Anong sabi ni Peter? He insisted, even if I have to die with you, I will never deny you. Kakainis din pala si Pedro. Kasi hindi mo masabihan eh. So, hindi. Mga kapatid, ang nangyayari kasi dito, ayaw niya talagang tanggapin yung frailty niya. Dapat may opening words before, no? Pwede sanang sinabi ni Pedro, ganun Lord? Pero by your grace, hindi ko gagawin yun. Sa tulong mo, Panginoon. Hindi. Walang by your grace, walang sa tulong mo, basta, even if all, and even if it requires death, I will never deny you. Grabe, no? Pero, yung tinatawag natin, una niyang failure ni Peter is yung tinatawag natin na yung tinatawag natin na over self-confidence. Yung sobra ng tiwala sa sarili. Alam ba ninyo, delikado yun siya. Because overconfidence will produce prayerlessness. Alam mo ba, bakit? Nadaya na naman tayo dito. Alam ba natin bakit, mga kapatid, tayo ay hindi na nag-pray? Were you tempted na to pray? Be honest, I will be honest, may mga times. Grabe, ang liit ng bagay na to, ipag-pray pa. Diba? Parang, naku, dinaatin ng prayer meeting kasi alam niyang ang ganda ng boses niya. Kahit hindi siya mag-prayer, iiyak pa rin yung mga tao. Kasi maganda yung boses. Over self-confidence. It will produce prayerlessness. Kasi pag hindi na daw tayo mag-pray, mga kapatid, parang sinasabihan natin si Lord, Lord, malaki yung problema ko pero kaya kong i-handle. Kaya nga, hindi kita inimbitahan with my situation, huwag ka muna. Kasi, kaya pa. Mga kapatid, pero may kasabihan na sinasabi. I hope makita natin yung truth dito. Sa statement, 7 days without prayer makes 1 week. Okay, ulitin ko po.
7 days without prayer makes 1 week. Hindi na 7 araw maging 1 linggo. Hindi. Manghina tayo mga kapatid pag we lost connection with the Lord. Ibig sabihin, 1 week without prayer makes 1 person very weak. Pangalawa na nakita natin kay Pedro dito, hindi lang siya over sa kanyang emphasis of confidence na kaya niya, Lord, ay ang iba. Kung kaya nilang iwanan ka, pero ako, Lord, I will never do that to you. Okay, pangalawa, na symptom na nakita ko dito mga kapatid na nagawa ni Pedro na lumabas mga kapatid is yung following Jesus at a distance. Kasi sa Matthew 26 verse 58 ang sabi, but Peter followed him at a distance. Sumunod pa rin siya pero medyo malayo na. Distansya na si Pedro kay Lord. Pwede ko bang hamunin ang bawat isa today? Kung susunod tayo kay Lord, pwede ba sa malapitan na kapatid? Amen. Huwag yung sa malayo. Because there is so much danger of following God from a distance. Alam niyo yung mga taong, I don't know kung tayo ba lang, mga pastors are very observant, na nakikita natin na may mga tao tayo na pag nasa church, alam mong, wala, anong nangyari sa taong ito? Sino itong bagong Kristiyano na ikaw ang pinakauna sa church? Wala. Okay, ugali na talagang late? Hindi, di ba? I don't know, kasi yung unang akong Kristiyano kapatid, sarado pa ang church, nandoon ako sa labas. Oh. Hindi, siguro narinig sa likod. Hindi pa nagbubukas ang church. In my home church, I was 30 years old. Hindi pa nagbubukas. Nasa labas na ako. Sa Bishop kasi nandoon na siya sa loob. No? Sa Bible school na kami nagkakilala ni Bishop. Okay. Now, so parang ganun. Pero nagtaka ka kapatid, anong nangyari? Bakit ngayon, nag-close na lang uli ang church, hindi ka pa nakarating. Pero may mga taong ganun. And then, ano masabi mo? Ano kayang nangyari? May problema kaya? Bakit? Parang very cold sa paglilingkod kay Lord. Now, pwede ba desisyonan na natin? 2025, ako yun. Pero 2026, maglingkod man ako kay Lord sa malapitan. Yung mga sinabi ni Bishop, totoo yun, na, diba, may mga tao tayo, okay, tatayo tayong lahat for our closing prayer. Hawak na sa bag. Hindi ko alam, baka may millionis din doon. Dapat naman hawakan. Okay? Hawak na. Request Pastor ganito or si Brad to do the closing prayer and benediction. In Jesus' name, Amen. Wala na sa kalsada. Nag-aabang na ng tricycle. Mga kapatid, hindi naman tayo dati ganon. Si Pedro at si Lord, isang bahay nakatira. For 3.5 years, sila yun. Pero, yung nahuli na si Lord, sumunod siya, pero sa malayo. Could I encourage everyone today, kung maglingkod man lang, tutuhanan na. Yung sabi na nila, kung ayaw mo, iwak. Enjoy mo ang word. And then, madiskubrihan mo na mas masarap pala maglingkod talaga kay Lord. Amen. So, pwede ba today, pangmalapitan na tayo ng mga disciples ng Panginoon? Amen? Now, nahulog si Pedro. And then, siguro I would mention also, nakita ko rin dito yung fear of people. Kasi, itong mga taong naka-observe, tatlo, ay kasama sila. Pareho yung punto ng salita nila. Ay kasama sila talaga. Pagkakilala si Lord at si Peter. Pero because of fear of people, hindi siya hindi niya naiwasang i-deny si Lord. Mga kapatid, today, I know so many na hindi makapaglingkod ng tutuhanan kay Lord kasi natakot. Iba yung religion ko, kung doon ka talaga sa born again, iwalay na tayo.
sige, wala eh. Anyway, si Lord, kaya naman niya akong unawain. It's a matter of the heart. Mga ganun, no? Now, so sa actual moment of failure, mga kapatid, sinabi niya, hindi talaga niya kakilala si Lord. Pero, anong nangyari? Anong turning point sa buhay ni Peter? Yung clock sa grace ni Lord, nangyari, yung tumilaok ang manok. Naalala niya, may sinabi para si Lord sa akin. Pero may dagdag. In the book of Luke, si Luke lang ang nagsabi, 22:61. Ang sabi dito, the Lord turned and looked at Peter. Tinignan siya ni Lord. Salamat. Matigas man si Pedro in some moments of his life. Mayroon man siyang kahinaan, mga kapatid, pero nakuha sa tingin. Sino ditong pagtingnan ka ng nanay mo na galit? And then, hindi ka nakuha sa tingin ni nanay. Silbihan mo pa, yung mata mo, nanay mo, ang laki-laki, ano ba? Pero may mga tao talaga na pagtinignan, sige na, kumuha ng tingin mo, sige na, okay na ako, uwi na ako. Pero may mga tao talagang hindi makuha sa tingin. Parang nanglisik na si nanay, nagalit na si pastor. Pero si Pedro nakuha sa tingin. Anong sabi ng Bible? The Lord turned and looked at Peter. Today, I'm praying in my heart na tayong lahat makuha sa tingin ni Lord. Alam natin na tinitingnan niya tayo, walang natatago sa Kanya. Yung tingin ba ni Lord kay Peter, parang, di ba, malayo si Peter, ha? Distance, sumunod, pero malayo. And then, si Lord dito, nag-meet yung kanilang mga tingin. Kung boy-girl relationship ito, sabihin ng mag-boyfriend na, wow, grabe, dumaan sa puso ko ang isang malakas na kuryente. Di ba? Pag mag-meet yung mga tingin, mag-asawa na lang, walang ganun eh. Kahit magtitigan, wala na talaga yung mga ganun. Pero, di ba, totoo to. Sino mag-confirm ng mga kabataan? Pastora, nag-abot lang yung tinginan namin, parang may dumaan na kuryente. Taas ng voltahe. Grabe. Ayan. Okay, so, pero, si Pedro, habang tinitingnan siya ni Lord at nakatingin siya, there was a message that was portrayed. Parang sinabi ni Lord, Peter, I know this would happen. Alam na ni Lord na magkamali. Alam na ni Lord na i-deny niya. Sinabi na nga niya ahead of time. Pero, bakit hinayaan ni Lord? Why did that stop it? Na mangyari yun. So, sa tinginan nila mga kapatid, parang sinabi ni Lord, Peter, I know this would happen. I know that one time in your life you would deny me. Pero, okay lang, hinayaan ko. Because I still love you. Because your failure today is not the end. Di ba yung katapusan na na-deny niya? Siguro wala tayong denial na words. Ayaw ko mag-input kay Lord. Hindi ko kilala yung church na yon. Ang others have cursed already the churches kasi galing sila sa atin. Pero mga kapatid, alam natin na kahit na ganon ang tao, love pa rin sila ni Lord. Puntahan kong pinaka-importante. If you have failed today, or yesterday, or last year, or itong taon na ito, or this week, mga kapatid, tingnan natin yung path of restoration. Anong ginawa ni Lord? Hindi lang nag-meet yung mga mata nila at sinabi ni Lord, alam kong ipagkaila mo ako, Pedro, pero minahal pa rin kita. Amen. Yun ang na statement ni Lord. So yung path of restoration, mga kapatid, hindi iniwan ni Lord si Peter in shame. Tingnan mong ginawa ni Lord. As I was
preaching this for the first time, mayroon akong nakita, binasa ko uli, tinignan kong material ko uli, and I added something from the material that God had spoken into my heart. Anong path of restoration ni Lord? Una, hindi siya iniwan ni Lord sa kahihiyan. Kasi kung wala mang nakaalam na dininay niya si Lord kasi magkasama talaga sila, magkaibigan talaga sila, disciple talaga siya ni Lord. Pero deep within his heart, grabing conviction. Alam mo yun? Kasi anong sabi ng Bible? Umiyak si Pedro ng buong kapaitan. Parang ganon pagkasabi. Anong ginawa ni Lord? Another book in the Bible to close the gospel is the book of John. Puntahan natin ang book of John. Nagkamali. Nahuli na si Lord. Di ba si Pedro, nang ano pa siya sa kanyang, sa kanyang discouragement? Sabi niya, mga kapatid, wala na si Lord. Babalik na ako sa pangisda. Mangingisda ako ulit. May sasama ba? Taas kamay. Wala, almost everybody. Tumama. Naka-influence pa siya, mga kapatid. Sa isang kahihiyan ng isang leader, salamat, hindi siya iniwan ni Lord. May tao ba sa tabi mo ngayong umaga na gusto mong sabihan na sa problema kong iyon, salamat na hindi mo ako iniwan. Sino ba si Pastor? Diba, Pastor Ar? Diba, Pastor? May mga times, hindi naman natin makikilan yung mga tao kung ayaw na sa church natin, kung ayaw sa atin. Kung si Bishop pa, ang statement ni Bishop doon, kapatid, prangkahin na lang kita. Hindi siguro ikaw ang members fit for my pastorate. At hindi din ako ang pastor para sa iyo. Magka-anuhan na lang, lantaran. Kaysa maraming sasabihin sa likod. So, si Lord, ano ginawa niya? Jesus came to Peter. Lumayo na si Pedro. Ayaw nang punduhan yung ministry, yung tawag ni Lord. Pero mga kapatid, lumayo si Pedro, pero inabol siya ni Lord. Grabe. Pwede naman sabihin ni Lord, mga walang kakwentang mga disciples. Pinakain, ginawa ng himala, pero ambot pa sa inyo. No? Walang ganun. And then, mga kapatid, sa John chapter 21, verse 15 to 18, hindi lang siya hinabol ni Lord. Jesus came to Peter, followed him. Kasi lumayo si Pedro, kasama pa yung ibang mga disciples. Pangalawang ginawa ni Lord kay Peter. Tinanong siya ng 3 tanong na it will change our perspective today bilang mga lingkod ng Panginoon. Ano tanong ni Lord sa kanya? Do you love me? Kung ikaw si Lord, do you love me ang itanong mo? Okay. Nawala. Lumayas. Bumalik sa pangingisda. Yun naman talaga eh. Kung hindi nasusunod kay Lord, babalik na yon sa dating gawin. Tama ba? Dati, bago ka naging Christian, drug lord ka, babalik yung pagka-drug lord. Diba? Wala na eh. Hindi na naglilingkod kay Lord. So, siguro, sa unang inyong kita, mga kapatid, iba yung tanong mo. Pero ang tanong ni Lord, do you love me, Peter? Mahal mo ba ako? Pangalawa, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi siguro ni Pedro, ulit naman ni tanong ng tanong, pinakita ko na, hindi ka man maniwala. And then, he was asked for the 3rd time. Sorry mga kapatid, kasi kung ako yon, ang tanong ko talaga, Pedro, ano bang nakain mo? Bakit? Oo, kasi imagine yung ginawa ni Lord lahat sa kanila. I-allow ka lang ni Lord to walk on waters, malaking bagay na. Ang daming himala na ang nag-facilitate si Peter. Pero at the end, hiwalayan pa rin.
Bakit masakit ang mag-asawa maghiwalay? Lalo na, kami ni Bishop, dumaan na kami sa 50 years. Because of the long time, the favor He has extended to me, at ang favor ko rin na ginawa para sa kanya. Wala. Yun lang talaga. Sana nagsalita si Lord. Kung tayo ba, bakit gano'n lang tinanong mo? Sana tinanong mo ng masaktan din. Ano nakain mo? Ano? Wala ka talagang kwenta. Bakit hindi mo ba kayang, hindi mo ba naisip na ako yung master? Ano gano'n? Tinanap ko rin yun. Binasa ko sa dulo. Wala din. Wala talagang sinabi si Lord na ang kwenta. Balik mo nga yung pinakain ko sa'yo. Iyan mo. Yung mga years na 2.5 years kitang inalagaan with all the himala, with all and everything. And then, ako, pag yung unang kita, love mo ba ako, Pedro? Sabi ko, Lord, tama na. Kasi wala nang pastor. Tama dito sa, mayroon pala akong hindi nabasa sa dulo na sinabi ni Lord, kain-kain ka pa sa bahay ko, sama-sama, and then, alam mo mga kapatid, the moment magkamali tayo, the moment we deny the Lord, same question lang talaga ang itanong ni Lord. Do you still love me? Kasi lahat naman magkakamali. Bakit man nagsama-sama pa rin yung mag-asawa na almost naman every night yung silang nag-aaway? Pero, away, pero grabe ang pagmamahalan mo. Hindi mo naman kaya din na mawala yung tao na yun dahil minahal mo. So tama si Lord. Ang pinaka-foundation, bakit manatili tayong maglingkod kay Lord? Hindi dahil perfect tayo, but because we love Him. Grabe. Siguro gawin na natin itong bagong strategy. Na kung yung ating mga asawa magkakamali man or ano, wag nang, kung pa naman naglalaban ng medyas mo, ang pangit pa naman ang amoy. Ang laki na, yung mga ganon. Diba? We talk about bad things. Pero si Lord, Peter, do you love me? Pagsagot ni Pedro, yes, Lord. It settles everything. Okay? So, hindi na niya inaway pa si Pedro 3 times. And then, ang gusto kong makita pa natin mga kapatid, sinundan siya ni Lord, tinanong siya 3 times, do you love me? And then yung sinabi ni Pedro, yes, Lord, Jesus recommissioned Peter. Hindi sinabi ni Lord, sige, mahal mo ako, pero DA ka ha. Disciplinary action ka. 1 taon, huwag ka muna mag-church. Huwag ka muna tumugtog. 10 years. Kasi nagka-girlfriend ka. Yung mga ganun, stricto tayo, no? Si Lord, walang ganun. Yung binasa ko ito, mga kapatid, sabi ko, Lord, itong stricto namin. Parang hindi na nga maramdaman yung pagmamahal. Sabi ng iba, nagmahal lang naman. Disciplinary action kagad. Hindi ka na magpaawit. Tuloy, yung praise and worship bumagsak. Kasi mayroong mga tao talagang, hindi naman talaga sila gifted na mag-praise and worship. Pero, dinisiplina mo na ng 1 taon. Kasi, dali, yung mga ganun lang, no? Si Lord, hindi. Sorry. Anong ginawa ni Lord? He recommissioned every time. Peter, do you love me? Yes, Lord. Finish it. Hindi sabi ni Lord, hindi ka na kasama sa leadership. Hindi ka na pwede mag-usher. Late ka, last Sunday. Ganun. Siguro, siya yung nakakuha ng picture. Hindi ka muna mag-picture-picture. Bakit? O tingnan mo, wala akong ulo sa picture. Okay? Ang failure natin was met with the grace of the Lord. Jesus recommissioned him. Feed my sheep. Alagaan mo, pakainin mo ang aking mga tupa. I want to let everyone know today
God has a purpose sa buhay mo. Amen. Bakit kanya niligtas siya sa purpose? And mga kapatid, magkamali ka man, pero deep within your heart, there is still that love for the Lord. God will recommission you. At sabihan kanya ngayong umaga, gamitin pa rin kita. Nasa ministry ka of music, well, I'm not saying mali yung ginawa ninyo, dindisiplina nyo yung mga tao ninyo. I am just saying, mga kapatid, na ang taong yun has a purpose. That one day in his life, gagawin niya yung purpose niya. Amen. Gusto kong sabihin sa lahat, siguro 2025, isa kang hindi mapagkatiwalaan. But I want you to know that today onward, hanggang sa pagbalik ni Lord, He is recommissioning us for a greater purpose. Amen. And then finally mga kapatid, hindi lang siya ni-recommission ni Lord. Sobrang nasaktan si Peter. I like sa ginawa ni Lord na confrontation. Sabi niya, Pedro, do you love me? Ay, ang hindi ko lang ma-picture out kung narinig ba ng lahat or si Pedro lang talaga nasabi ni Lord, dito ka muna, mag-usap tayo. Diba? Ang bait ni Lord, no? Nilutuan niya sila, inanda yung pagkain nila, tinanong ng tamang tanong, and then ito ang tamang sagot ni Lord. Every time Peter would say, yes Lord, alam mo naman na mahal kita. Alam naman natin yung na-late lang, mahal nila si Lord. Pero mga kapatid, ang magandang nakita ko dito is, grabe yung balik tiwala ni Lord. Amen. Gusto kong i-declare this morning, if you are young or old, babae ka man or lalaki, yung heart mo ngayon is not burning with so much desire to serve God, siguro nang lamig ka kapatid. But I want you to know God will recommission you today. And isa pang gawin ni Lord, pagkatiwalaan Kanya ulit. Amen. Amen? Pagkatiwalaan ka. Sabi sa katabi mo, huwag kang mag-alala, pagkatiwalaan ka pa ng Panginoon. Huwag kang mag-alala, sis. Huwag kang mag-alala ka pa ng Anong nangyari sa buhay ni Peter? Acts chapter 1. He failed, John. Sa book of John. But Acts chapter 1, Peter in verse 15 stood up among the believers, numbering 120. 120 sila pumunta sa upper room. Pero si Pedro, bago pa nangyari yun mga kapatid, binigyan pa rin siya ni Lord. Pinagkatiwalaan siya. Imagine, mag-lead ka ng 120. And then nakita nila yung pag-angat ni Lord back to glory. Pwede namang sabihin, no? Kung di ito train or si Lord hindi nag-set ng example, pwede sabihin, okay, makita ninyo ako sa aking pag-angat. Yung, ang tawag, it's not, there's a word for that na ginagamit nila para kay Mary. Parang ascend, okay? Pero hindi natin isama si Pedro ha, kasi dininay niya ako. Diba? Paminsan-minsan mga pastors, mayroon tayong attitude din na kunin natin yung yung naramdaman ng iba. Hindi na natin kaibigan yun na kaibigan ng outer, huwag sa inner, kasi dininay niya ako. Yung birthday ko, hindi ako binigyan ng cake. Ganun lang talaga. Cake. So, pero Cake lang yung katapat. Acts chapter 2, anong nangyari mga kapatid? There was the baptism of the Holy Spirit. Amen. Walang nag-discredit kay Peter. Walang nagsabi, siya marin? Bakit siya? Diba? Dininay niya si Master? Wala. He facilitated the baptism of the Holy Spirit in Acts chapter 2. Nakita ko nga tuloy dito, mas malaki ang talon ng kanyang fulfillment sa kanyang tawag. And then, pag tingnan mo kapatid, and then Peter preached, ilan ang na-convert? 3,000 ka mga tao. Pero natakot yun sa isang babae na nagsabi, sama niya yun. Hindi nga, mamatay pa ako. Parang gano'n. Pero this time, pinagkatiwalaan ulit ng Panginoon. Amen. He facilitated the greatest evangelism sa kanyang
pwede nila pagkatiwalaan. Pero God allowed him, chapter 3, yung miracle of the beautiful gate, yung lumpo na pinalakad nila in the name of the Lord, silver and gold we don't have, but in the name of Jesus, rise up and walk. Mga kapatid, nagkamali na si Pedro, dininay na niya si Lord. Pero, again, yung trust, yung sinabi lang ni Pedro, yes Lord, I love you. Nakita din ni Lord na talagang totoo. Kasi, parang naiyak na si Pedro eh. Grabe naman. Sabi ko na kanina, 1, 2, may 3 pa talaga. May tanong pa talagang pangatlo. Mga kapatid, the trust was back sa puso ni Lord para kay Pedro. Kasi alam ni Lord na hindi natin ma-perfect ang life na ito. Kaya binayaran na niya para hindi tayo ang mag-struggle. Pero ang daming nadaya ng kalaban. Kaya ako na maging good kay Lord. Bakit? Kasi ganito, ganon ako. On and on, mga kapatid, hanggang sa Acts chapter 15, actively si Peter, siya pang nag-lead sa meeting ng Jerusalem Church, yung council nila. He lead the meeting para kung anong gawin sa mga Gentile. Today, could I make little suggestions, mga kapatid? I would like to suggest sa lahat ng mga Southern Luzon churches and sa atin na mga community, let us be a loving church and a loving community. Amen. Kasi pareho lang tayo. Ang iba natawa, Pedro talaga nag-volunteer pa na lumakad sa tubig. Niya, kumano din, nag-sink down din. Pero ang sabi ng iba, mabuti si Pedro nakatry maglakad sa tubig kahit nag-sink. Wala akong karapatan kasi hindi man ako lumakad sa tubig. Mga kapatid, let us be a loving church. Si Pedro pala. Ibalik natin yung pagmamahal ng mga tao natin. Nararamdaman pa ba ng church natin na mahal natin sila? Ang ibang mga tao, ayaw ko na bumalik. Bakit? Gusto ko sana, na-miss ko sila, pero alam kong awayin lang nila ako. Hindi po. Simula today, we will start loving people. Okay, now, every Sunday, ilan bang ginigreet mo at hinahag mo? Can you give me a number? Ilan? Yung honest. Kasi umuso din yun dati na ang pastor pagkatapos mangaral, maunang lalabas, magtago doon sa office. Ano kaya yun? We need to love people. Okay, so, kung 5 ang kasanayan mo na ihag at sabihan, see you again on Sunday, I love you kapatid, God bless, or lumuha na, pwede bang punta muna tayo sa gilid para ipag-pray kita. Kung may 5 kang, practice mo na talaga na mag-love, mag-hug, mag-greet ng people, 5 tao. 5. Isa sa harap, isa sa likod, isa sa right, isa sa left, kulang pag isa. So, 5 talaga yung number mo, di ikaw na lang nag-greet sa sarili mo. Now, simula ngayon, break that number. Pwede bang i-multiply ngayong Sunday? Bukas. Gawin mo namang 10. Yung kasama sa 10, gawin mo 20. Hanggang mga kapatid, aabot tayo sa panahon that everybody will just feel that we are loved. Sa totoo lang, ang church, dapat mga kapatid, kung may magpaalam sa atin na aalis, ang tama sigurong sagot is, bakit doon ka? Kasi mayayaman sila. Ako palagi kong sinasagot sa mga tao magpaalam, okay, kapatid, have you prayed about it? Opo. Sa akin lang, kung hindi ka na masaya dito at hindi ka na makagrow, okay lang. Pero pag lilipat ka doon, kasi mabait ang Diablo doon. Kasi pareho lang, yung ganito na Diablo sa CCC, pag lilipat yun kay Pastor Al, Diablo pa rin yun. Yun ang babago. No? So, but we need to love people. Amen. Okay? People na kagaya natin magkakamali. So,
this morning, mayroon bang mga tao dito that you feel na may kulang lang ng pagmamahal na naibigay sa iyo? Dahil nagkakamali ka, you feel that you are not needed, that you are not important. Hindi po, totoo yun. Alam ng mga pastors yun. May mga tao tayong matagal nang nawala. And then isang Sunday, ano lang, bigla lang silang nagpakita. Bigla lang, nakaputi. Nagpakita sa atin. Bigla lang nagpakita sa pinto mo. Siyempre, taga-roon ka sa church. So, nakayupo yun. And then, parang, ang imagination niyo parang nakakatakot. Now, napakita siya. And then, pero hindi kanya, sa totoo lang, ayaw niya. Yung sobrang matapang lang talaga, no? Na kumapal na rin yung mga ano nila. Marami nilang sinabi about you, about the church. And then, pagpasok nila, ayaw yung lumapit sa'yo. Sino ang gagawa ng first step? It's the church. Si Pedro, hindi inantay ni Lord na babalik. Si Lord ang sumunod kay Pedro. At yung nandoon na, Pedro, love mo ba ako? When there is love in our hearts, everything is settled. Okay? Hindi perfect kami ni Bishop, na husband and wife, pero hanggang sa ngayon, ano lang, hindi ko naman hulaan. Ano naman, is we still love each other. And we will try to pangalagaan yung pagmamahal na mayroon. Mga kapatid, we will serve God, alagaan natin yung people with the love of the Lord. Amen. Amen? Kuya, I don't need musician dito, pero pwede tayong magpa-play lang ng any song of loving God or anything that as we come before Him today. Pwede ba, we will bow down our heads. And this is our moment in the presence of the Lord.